maano ako, observant ako sa real estate company. Very observant, iba-ibang department pinupuntahan ko. Na-realize ko one thing, ang pinakamalakas kumita sa buong real estate company, hindi yung presidente ng company, hindi yung executive vice president na anak ng may-ari, yung pinakamalakas kumita. Huhulaan ko, pwede? Oh, pakihula lang. Ahente. Tama! Yung sa sales department. Ang galing niya. Pero hindi lahat ng ahente ha. Yung masipag at saka magaling magbenta na ahente. Tama. Doon ko na-realize yun. Pumunta ako sa boss ko doon, sa real estate. Yung EVP, anak ng may-ari. May-ari na rin ng company. Sabi ko, pakisabi sa tatay mo, lilipat ako doon sa sales department na lang. Tinawag ako ng may-ari. Sabi niya, sigurado ka ba sa gusto mo? Kasi alam mo pa, Wilson ha, sabihin ko sa iyo ha, sa sales department, walang sweldo lahat ng tao doon. Minimum wage ha. Ang nakukuha lang nila, tinatawag sa sales, allowance. Tapos ang allowance mo, conditional pa. Oo, Anong condition? Bawat buwan, kailangan may isa kang bentang condominium or isang real estate property. Kung na-zero ka sa buong buwan, wala. Pati allowance mo, zero. Tama. Eh, ang allowance mo is below minimum na. Tapos, wala ka pang SSS, wala kang mga PhilHealth. Ikaw na bahala sa buhay mo dyan, magbaya dyan. Ikaw na bahala. Tapos, sabi ko, hindi, gusto ko yan. Alam mo nangyari? Eh, then, nagpunta ko doon. That's where my love for writing and books and history played a big factor. Alam mo bakit? Paano? Kasi, hindi ako boring kausap daw. Kasi di ba mahilig ako magbasa? Obvious ba? sorry. Mahilig ako magbasa. So, marami akong Kwento. marami akong nasasagap na balita, mga storya, dami ko binabasa. Tapos interested ako in people. Ako, pag nagbebenta ako ng real estate, edi pre-selling mga condo yan, saka pre-selling mga townhouse. Lahat ng tinatarget ko lang, mayayaman. Pwede sayang oras ko. Siyempre, sorry ha, 100 million tao sa Pilipinas, hindi pwede lahat ng tao ubusin ko oras ko, bebentahan ko, wala naman maibibigay sa akin na benta. So, pinipili ko yung pinakamayayaman. Wala pa pakialam sino sila. Pag nakausap ko sila, basta I need only 5 minutes of their time. Kaya 2 to 5 minutes lang. Always, nakikiusap ako sa secretary. 3 to 5 minutes only. Okay. Paalisin na ako ng boss mo. E di, okay. Sige Alam nga. mo, every time pumunta ako sa isang tao, kahit na pinakamasungit, kahit na pinakamahirap kausap, kahit na pinaka-busy na negosyante, pag pumapasok ako usually, nagagalit yung secretary. Sir, may appointment ka, diba? 30 minutes na yan, ayaw pa umalis. Wag na, cancel na appointment. Marami ako nakakakwentuhan, natutuwa sa akin. Sige kasi nga, ganito. I'll tell you, any person I go, any office, any painting, any book, may makakwento ako. Sige nga, kunyari pag... Anything, kunyari ikaw, Oo. may Japanese ka, o married to a Filipino, nandun ako, Oo. kukwento ako about Japan. Kunyari, mahilig ka sa gold, may kukwento ako about gold. Anything na you are interested in, any background mo, I could talk to you about your favorite topic. Any topic na gusto mo, Okay. hindi about ako, hindi about yung condo. So, pupunta ako dyan, Grabe. Sir, I'm here Mr. Chinkitan. Nagbebenta ako ng I'm here to present you. Only a few minutes of your time. By the way, ganda ng painting mo. Ang ganda ng doon mahilig na. ka sa ganyan. Nandun na. Oo, paano ka nag-umpisa niyan? Tapos kwento niya. Ba't ang galing mo? May taste ka. Totoo naman magaling ka may taste ka Ang ganda ng collection mo. Saan nag-umpisa yan? Anong reason? Pakikwento mo. Tapos, alam mo, nagugulat ako, na-realize ko one thing. Ano? Alam mo, na-realize ko one thing. Sa pagkakwentuhan ko, 99% of people sa buong mundo, hindi kinakausap ng anak nila, hindi kinakausap ng tao, ng puro about business. Walang interesado about buhay niya, anong nangyari sa kabataan niya, hirap niya, anong hobby niya. Kasi lahat ng tao, pag may appointment, bebentahan ko kayo ng condo. So for the next 20 minutes, puro yun gusto ko lang ikwento. Yung condo ko maganda, ganyan-ganyan. Itong tao na sa kabila, walang busy ako Hindi ako nasa mood bumili ngayon. So pwede 10 minutes lang, uwi ka na, alis. Pero ako, mga 5 minutes lang yan, pero kakwentuhan na kami ng iba. Tapos, after, nakalimutan ko na kasi ako, mahilig ako magsulat, mahilig ako magbasa. Genuinely, talagang sincerely interested ako sa storya, sa tao. Kahit na janitor ka, kahit sino ka, may kwento, saan ka galing, anong probinsya mo. Marami akong kwento na I could talk to you about. I'm genuinely interested as a writer. For 1 or 2 hours, sasabihin niya, by the way, yung condo binibenta mo, ay, nakalimutan ko. Ikaw, bibili na lang. Walang biro. Parang sa akin, nung nagbebenta ako, Grabe. parang parang consuelo de bobo sa Tagalog yun. Parang may consolation ka na after enjoying a nice conversation, nakabenta pa pala ako. Hindi yun ang main purpose ko. Interested ako sa tao talaga. Grabe. Kaya nagugulat mga tao, pati ito si Wilson, nung nagbebenta ako ng pre-selling condos, 95, 96, 97. Mahirap
Oo. Mahirap nun. Alam mo, wala akong day off. Mm. Sabi ko sa secretary, Monday to Sunday gawa mo ko everyday, except Christmas, except Holy Week. Everyday nagbibenta ako. Tapos umaga hanggang gabi, enjoy kasi ako. Tapos marami ako nabenta. Ito lang I'd Oo. like to add lang to Yes. sa sayang kasi. Mm. Okay, if you can learn from this experience of Wilson, Yes. yung unang qualification niya na bebentahan niya are people who are able. May add ako yun about able. Dalawang klaseng tao lang bebentahan ko. Number one, may pera. Mm. Number two, kahit walang pera, basta may income. Basta may trabaho, pwede maghulog eh. Tama. Basta ikaw qualify mo kasi 24 hours lang kaya natin sa isang araw. Kailangan ka kaya. pa matulog. Oo. Kaya kung magbebenta ka na rin, pipili ka. Tapos ako ang ginagawa ko noon para hindi ako maboard. This week, lahat ng bebentahan ko puro manufacturer sa plastic industry. Mm. O kunyari, this week pupuntahan ko. Ganyan. Kasi Pinaglalaroan nagkikurious ako eh. nito. O nakakatawa, nagkikurious ako na ito pag-uusapan ko, agriculture. O ito puro real estate. Tapos ang nakakatawa pa, Sige, tubigan mo yan. pati kaaway ng late father ko sa negosyo. Oh. Mga kamag-anak niya na kaaway. Binentahan ko rin. Oo. Okay, Mm. again, ulitin Yes. natin guys Number one, able. Kasi the single most wasteful thing that you can do, especially in selling, is talking to the wrong prospect. Yes. That's number one. Prospecting. Number correctly. two, ang sikreto niya talaga, be more interested in the people rather than the sale. Yes. Wag sobrang sale lang ang habol mo. Parang tingin sa'yo, magbebenta lang ito sa'yo. Hindi siya person na interested in what you need Oo. as a person. Oo. Number three, ang grabe to. Nako, ikayayaman nyo to. Ikayayaman nyo to, maniwala ka. Kasi yumaman si Wilson, mamaya, tatanungin kung paano. May secret kami pag-uusapan. Yes, yes. And then number three, you got to love and enjoy what you're doing. Tama. If you enjoy it, Oo. hindi work eh. Tama. Enjoy na enjoy ka eh. Nakakatawa. Alam mo, you find something you just love to do in your life. So that You will do don't, it non-stop. Yeah, you don't have to work. Galing talaga. Ito. Yes, yes. Let's yes. talk about numbers. Yes, yes, yes. More or less, magkano kinikita ng isang ahente nung panahon nagbebenta? Ilang percent? Ito, nung 1995, nag-umpisa ako mag-real estate. Ang ordinary broker, which is standard up to now, 3%. Kikitain mo, 3%. Tapos, ginawa kong sales head, group head ang sales. So, kukuha pa ako ng ahente under me. Ang nangyari sa akin, naging 5%. So, 5%. Tapos Three. kung may broker ako, 3% or agent, 3%. Pero kung may makuha akong magaling na tao na nakikita ko may potential Oo. to recruit people, handle people, marunong, bibigyan ko ng gagawin ko siyang manager. Ilang Sales percent? manager. 4. 4%. Ah. So siya na bahala sa 4% niya. May 1% siya, 3% sa Ikaw ako may 1. 2%. Hindi, 2%. May 1 pa ako, tama. 1 and Tapos Galing. personal sale ko, 5 lahat yun. Magkano pinaka-first sale mo? Yung first, naalala mo pa ba? Yes, nalala ko pa. 2-3 million pesos o 5 million na mga ganyan. Oo, kunyari, lagay mo sa 3 million times mo ng 3%. More than 3. O 5 million. O 5 million times 3, that's 150,000. Yes. That's a lot of money Yes. during that time. 26 pesos o 25 per dollar noon eh. Grabe. Yeah, Ang laki nun. Ito, guys pakinggan nyo ito mabuti. Kung wala kang puhunan, Yun, ikaw na bahala. laway. Ang puhunan mo. Laway, tsaka pagod, tsaka time. Oo. Chismis lang to Chismis. Oo. Hindi pwedeng sabihin ni Wilson na sasagutin ko, hindi. Ang balita ko, na ikaw lang ang nag-broker ng isa sa pinakamalaking property sa Binondo. Ay, oo, sa Manila. Alam mo, nakakatuwa yun. Totoo yun? Totoo yun. Sige, kwento mo yung story. Nakakatawa yun. Pakinggan nyo to mabuti, guys. Pakinggan nyo to. Nakakatawa. Mahilig ako sa history. Nakabenta ako ng isang property na 6 months ko trinabaho. 6 months. Ako lang and isang assistant. Sabi ko sa assistant ko, uy, huwag kang mag-busy-busy ng iba-ibang bagay. Ito lang gagawin mo. Wala kang gagawin, ito lang. Ako makikipag-usap. Lahat ng paperwork, ikaw. Appointment, lahat ayusin natin. Tapusin, tapos yung accountant ko, galit na galit. Pasweldo mo yan. Tapos, wala siyang pwede gawin, kundi yan lang na transaction mo. Kung walang nangyari sa transaction mong yan, hindi araw-araw walang ginagawa, may sweldo yan. Kamaingay, malaki to. Tapos, malaki, parang in the pie, parang nag-imagine lang daw ako. Sabi ko, hindi, sayang to. Kailangan lahat ng ginagawa na sa buhay, may konting focus. Kung hindi ko kaya mag-focus, at least ito, taka-focus, taka-kulit sa akin. Natsambahan ko, natapos ko in 6 months. Okay. Nabenta ko 3 hectares. 3
heck? In Juan Luna Street. Juan Luna Street, guy. Prime 3 area yan, hectares, ha? 30,000 square meters. 30,000 pesos per square. Hindi, 100,000. 100,000 pesos per square. Yan ba yan? Tama. Yes, at that time. 100,000 per square meters 30,000 times square meters. 30,000 square meter. How 3 much? billion yan. 3 billion I think 3 pesos. billion. I think. Grabe. 6 months. Grabe. 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 Alam mo, ang dami ko kausap. Oh, Alam mo, walang biro yung love of history ko, love of books ko, genuine empathy with people. Yung marunong ka mag-adjust sa kung masungit, mabait, may problema sa buhay, marunong ka maki-adjust, yung patience na tinatawag. Magkaaway-away kasi yung seller. Yun ang na yan, 60 plus years na nag-aaway. Away-away ako susundo, ako mag-usap.